Hindi ba rin? Hindi ko lang alam nung kung ano. Yung gusto magpalampas niya sa kabila. Ari ulihin din. Ari kabilang ari. Kasama kaya yan? Dahil 6,000 ang kukunin niya. Hindi ko pwedeng buhasan mo lang yung tubig. Babawasan natin ang. Sige. Buhasan mo. Di na kayo kumuha ng sa susunod. Yan, ayos na muna yan. May asa ang tubig. Ang sa inyo sir, ayan, nakita ko ngayon inyo, concrete. Tapos, ang ilan, ang ano sir, ang earth pump ninyo? Isa pa sir? Isa pa. So, Bali, baba niya nung area. Ari sir, ay ihulog niyo sa earth pump. Concrete muna ngayon. Concrete mo. Dahil may laman pa yung concrete ko, siguro ang sizes ko. Check, wala mo yun. Sa baba may laman siguro ng 40 kilo. Kaya ang sizes naman niya, ano na, 3:1 siguro. Inaantay ko nga lang yung sabi ng iba nung maglalako ko na siya. Pagsama-sama ko yan ang panahon. Ay, super tag. Kasi kahit, ayan pala pag pinuti ang kaya. Pag nilagay mo na doon sa lagay, tama din kumain. Katulad doon nalis na ng mga tao sa araw. Lalagyan yan. Concrete. Dahil sinat, naroon palawas na. At may isang linggo pa na napaalis, marami silang gawa. At hindi na alis. Hindi na alis. Ay, hanggang nung kagabi, tingnan ko, hindi pa rin sila nakakain ng 2 days na. 2 days na. So sabi ko yung pala pag nagalaw, kailangan pagka, mabinta rin kagad nung naglalako ko sa retail namin. Dahil doon sa naglalako, di ba, kung kaya na araw-araw, dalawang araw ng 10 kilos, 15 kilos. Ay, ano yung sabi natin, 50 kilos lang lahat, makalagay. Kailan 80. May kung maubos kagad ng 1 week, maganda. Pero pag tatagal pa, hindi kagad sila nakain sa 1 week. Oo sir. Kumbaga Tarantala, nalabo na lang yung merong kailan nila naman nakain. Yung kung saan isang dahil siya, yung isa, dalawa lang. Gaganon. Anong sir pwede yung hito ka to doon sa akin? Yung taas baba siya ito. Tata, baba na kagad, pero wala nakalutang. Anong sa inyo? bigla siyang tataas sir. Kasi Parang kakain lang, uwihin lang. Mababa na siya. normal yun sir, normal yun sir. Nasilip ko doon sa ang tubig niya, may mahinang napatak na tapon na doon sa yung mga baba mo na yung may trade fly, yung ahon baga. Parang yun na dyan, ahon yung dumi. Galing ko sa buro sa ilalim na ahon.
tuloy-tuloy naman sa naganang water station may nakatakbo. Ganun. Ang sign kasi nun sir, minsan ano, una maaaring busog. Ganun. Kaya- Pero wala namang sign sir na negative yun. Kasi malimit naman sa mga isda ganun, yung mga naka-steady na Pero pag sila. minsan naman, nung hindi pa ako nagpapalit ng tubig, Wag lang sir yung steady sa taas. ang steady sa taas, di ako yung magas, di ako galing ano, kung saan. Hindi ako mga alas 7, alas 9, pagkakaroon, pagkapanood ng Batang Quiapo. Batang Quiapo. Pagkapanood, titignan ko, mga nakagayo, napupuyat ngayon ako, dahil hindi-drink ko yung tubig. Pag drink ko ng tubig noon, titignan ko pala siya hanggang alas 1 oras. Hanggang sana, minsan, pagka pinantok na, ayaw naman sa napanood ko, hindi na mamatay naman ang hito. Pagka kahit walang ano yun, basta bago yung tubig. At tingin ko magkinabukasan lang yun. Wala man nga nakalutang. Pero nung bago-bago pa, may lagong lutang. Siguro siya, ng 1 month, 2 months pa. Lagi nakahapon doon sa Tagiliran. Sabi yung mga tao ko nabisita. Kaya may nakahapon naman yung kapatong na isda. Alam, kinuha ko yung kayo madaling araw. Kinuha ko na. Ang ilang beses mo na mag-alaga sir? Padalo pala. Ano yun? Magkano hinalobo yun? Ito? Bali hindi pa totally makupit. Pero puti siya ko malulog. Dahil yung ano, kakaunti mo eh. Kaya laki na nagulay. Kaya mga pisa ko matulog. Para nasa mga linasan ko. Kaya yun sir, ang sinasuggest ko. Kahit 2-3 beses sa isang linggo. Magkano kayo sir? Dito ka ng isla. Kahit anong isda. Ang madalas kasi sa akin yung tilapia. Ang ginagawa ko, hindi ko dinidirekta sir sa pan kasi baba ko naman yung tubig. Kaya ang nakado yung isla. Hindi na, pero ilaw siya. Ilaw sir. Ano pinagkaitan ko yan? Ang itim at puti. Halos wala naman pinagkaiba dahil kaya lang naman nagiging puti dahil nag-a-adapt yung kulay nila sa tubig. Sa environment. Halos wala naman pinagkaiba ng puti. African pa rin. Ayan, kapag hinulog niyan sa concrete, isang linggo lang, mamumuti ng balik niya. Dahil nag-a-adapt sila sa sa kulay ng tubig, sa environment niya. Yun naman, kapag itim, ay palupa. Concrete na sa tubig. Hindi na pala nagpapalit. Pero ano nga kuya, makakasabay talaga yan. Kakasabayan naman. Yung talagang ibang malalaki lang na malalakas kumain. Nauunang lumalaki. Pangalan yan. Naunang kumain na. Malakas kumain. Kami isa kanina may tangal. Oo. Kaya yung maganda, hindi na sir pwede isama doon sa mga ano. Doon sa mga ganyan. Basta ngayon din. Oo sir, yung mga ganyan. Ari naman, basta busugin niyo sir sa pagkain, hindi na rin magkakain. Kaya ako naman sir, ako naman po nagpapakain pag-tips na. Baka kaya hindi na nagpare-parehas na. Kaya matayusin nila. Kahit maka-adapt is pa man, makabalik po kung nakakatawa. Sa susunod uli, babawi. Ay, sir, yung ating sinagawang Yung mga kang karang yun eh, mamimili lang din kami. Halimbawa, paanakin muna, halimbawa, 130. Isang. Ilan ba ang naitlog ng isang kakilag ng 5 lang? gamit kapag mga kilo niya sa dalawa, kapag kilo, Mahigit na po siguro. pwede siyang umanak sir ng 20 to 30,000. Talaga yun. Hindi ako pinabuhay yung kalahati. Kaso, iba kasi ang pagpapalaki sa concrete, sa earth pan. Sa earth pan, pagkakaiba niya? sa earth pan po pwede kayong makaharvest ng 2 weeks lang
1 inch na yun sir. 1 to 1.5 inches. Ngayon, doon sa concrete, baka 0.75 lang sir. Ang size pa nila. Matagal kasi, medyo matagal kasi lumaki talaga yung isda kapag nasa concrete sir. Kung magbakuli ako doon sa katabi, na para doon na halimbawa ay 3 meter by 2 meters na. Parang pang, ano lang, pang, ang tawag yan, pang fingerlings lang. Fingerlings lang. Pwede naman yata yun. Pwede sir, oo. Yan, malaking kikitain mo dyan sir sa luka. Kung sa luka kayo Sabay babalik ulit ng earth ng concrete. Ng concrete, kung gusto niyo ng doon na palakihin. Ang ano lang naman kasi natin sir, ang target lang naman natin, mapalakas yung resistensya nila, mapabilis yung kaya nilalagay sa earth. Kasi mas matibay ang dito sa earth pond kaysa sa concrete na Kung mapapasya naman kayo, makikita naman yung area kung ano ang dapat. Ang ano ko nga lang sa inyo, yung siyempre, kapasal kayo doon. Siyempre, kung may kasama kayo o wala, may expenses pa rin. Ano lang doon. Katulad nung nagawa ng water station ko, hindi siya pwede sumabay sa akin. Yung libre cab, ang biyahe namin ng anong nakaraan. Hindi, aking expenses niya. Tapos plus yung, ito, istorya ko lang doon sa magagawa ng water station. Tapos yung kanyang trabaho doon sa pagkaka-rehab ng pinapalitan yung water station, yung laman loob. Kasi may pinalagay ako sa kanya yung alkaline. Doon naman sa'yo, parang ito siyempre. Wala. Oo sir, ang gagawin muna natin sir, yung mga gagawin muna natin sir, ano bagay expenses. Ang mga gagawin natin, una, ayan, tuturuan ko kayo kung paano pumili ng tamang breeder, una. Pangalawa, pagpapakondisyon ng breeder. Yung gagawin natin yun sa loob ng lahat yun gagawin natin sa loob ng tatlong pagpapakondisyon sa breeder. Pagpili ng breeder na paanakin. Tapos yan, titingnan natin kung yung magandang breeder, kung pwede naman paanakin. Hindi porke kasi sir malaki yun dyan, pwede naman paanakin. Ano ba? Ngayon, pipili tayo ng magandang breeder. Tapos, kukunin natin o magtuturok tayo sir. Yung sir mga pyesa, halimbawa yung mga pangailangan kung ano, magkuha ka dun. Mas maganda yun, i-provide mo na yung dito. Dadalhin ko na sir. Katulad nung nakikita ko yung tubig na ano. Siguro doon pero biglang wala palang stock nun doon. Mas maganda kung magdadala na ako sa kung ano may magkukumbit sa'yo, kung ano naman yung sasakyan na parang kung ano gusto. Tapos yan, pagtuturok, kukunin natin yung utak, ituturok natin sa pini. Tapos yung mga hinahalo ng mga sodium, mga dextrose, yan, tuturo ko din sa inyo yan. Yung mga dapat gawin doon. Tapos kinabukasan, after 12 hours, i-releasin natin kung paano ihahalo yung tamang paghahalo ng egg ng pini doon sa egg ng egg. Tapos, ayun na, kung paano maglatag ng itlog doon sa may maproseso din kasi sir. Maproseso din po kasi yan. Tapos after natin nailatag yun na, kinabukasan 24 hours ay mapipisa na yun sir. Minsan 18 hours na pisa na. Tapos okay, dito naman po sa video po natin na to, yan po ay nagbibilang po tayo ng mga Hito fingerlings na size 6 to 8 inches na po yan. Okay. So, ang customer po natin galing Mulanay, Quezon pa po. So, ang biyahe po doon ay 7 to 9 hours ang kanyang tatakbuhin. May dala naman pong sasakyan si customer. Tapos, inilalagay po namin ito doon sa dala po niyang drum. So, may 3 drum na kulay blue si sir na ang laman, ang capacity ay 200 liters. So, nilagyan po natin ng kalahating tubig o lampas ng kaunti sa kalahating tubig. Tapos doon po natin inilalagay itong mga Hito fingerlings na binibilang po natin.
Okay? So kahit walang aerator, kahit walang oxygen, pwede po yan ibiyahe kahit ganong kalalayo po. Actually, hanggang 9 hours po ang sinabi ni Sir na biyahe dahil maaaring magpahinga pa po siya sa biyahe. At sa mga oras po na ito ay alas 7 na po ng gabi, maaaring ang dating po niya doon sa kanila kapag nagpahinga po siya sa biyahe at natulog sa daan, maaaring makarating po siya ng alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. So maaaring umabot ng 10 hours to 12 hours ang biyahe. Okay, so sa mga gusto pong mag-order ng ating quality at magandang klaseng hito fingerlings, yan. Kontakin nyo lang po ako sa number po natin na nadiyan po sa title po nitong ating video po na ito. Okay? So, magandang klase po yung ating hito fingerlings at talagang dinadayo po tayo dito sa lugar natin sa Batangas. Pwede po tayong mag-deliver kung medyo malapit lang po dito sa lugar natin at kung kakayanin po nating i-deliver, yan, pwede po yan. At pwede naman pong pick up nyo po dito, yan, kagaya po ng ginawa ni Sir. So, mas maganda po kung pipick upin nyo po, yan, para mas kita nyo po yung ating mga hito fingerlings. Okay, so manual po yung counting na ginawa natin. At sa manual counting ay eksakto at makakasigurado kayong yung tamang bilang ay naibilang po natin, nailagay po natin. Kung ang order nyo ay 1,000 pieces, ay 1,000 pieces po ang makakarating sa inyo. Tapos may 10% plus mortality pa po yun. Ang 10% ay ang 1,000, ang 10% po nun ay 100. Okay, so 1,100, mga ganun po ang bigayan po natin dito. Okay, so kung gusto niyo po mag-order, yan, punta po kayo dito sa Batangas City at yung number ko po ay yan, 0930-022-6404. Nandiyan po sa title nitong video po na ito. At kung gusto niyo pong ipa-deliver, yan, may kasama lang pong delivery charge. Okay, kapag malalayo. Yan. So nahingi po tayong delivery charge dahil mahal naman din po kasi yung ating gasolina po ngayon. So kaya nahingi po tayo ng delivery charge. Yan. So yan, magagandang klase ang ating mga hito fingerlings. At ito ngayon na nasa video po na ito, yan yung pagpapakain po natin. So order na po kayo, order na. At maraming salamat po sa patuloy na panunood. At nawa lahat po tayo ay pagpalain po ng ating pong Panginoong Diyos. Siya nga po pala, meron po pala tayong Facebook page. Yan, kung gusto niyo po akong makontak po doon. Facebook page na Hito Kaalaman po ang pangalan po natin. At Facebook account na Hito Kaalaman din po ang pangalan po natin. Sa TikTok, meron din po tayo. Babago lang po ngayon. TikTok, Hito Kaalaman po ang pangalan po natin. Okay? So maraming salamat po. At nawa muli ay pagpalain po tayo ng ating pong Panginoong Diyos.